Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang topic nga natin ngayon ay al-istisqa. Ang al-istisqa, mga kapatid, ito po ay pagdarasal na isinasagawa upang humiling ng ulan. Upang humiling ng ulan. Al-istisqa'u huna huwa talabu as-saqi min Allah Ta'ala. Fan-nufusu majbulatun 'ala talabi mimman yugithuha. Wa huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo, ang istisqa ito ay paghiling, pag-request ng tubig. Opo, mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang ating mga sarili, opo, ay nangangailangan po ito ng katulong niya or tumutulong sa kanya. At walang ibang tumutulong sa atin maliban na lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang. Wa kana dhalika ma'rufan fil umamil madiyah wa huwa min sunnatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Opo. Salatul istisqa. Salatu istisqa. Opo, istisqa. Opo. So, ang pagdarasal, pag-request ng ulan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gawain na po ito ng mga naunang propeta. Gawain na po ito ng mga naunang propeta, at ito ay sunnah. Ito ay sunnah, tradisyon, pamamaraan ng mga naunang propeta kapag nakakadama sila na wala ng ulan. Wala ng ulan, tuyong-tuyo na ang lupa, no? So, lalong-lalo na kung nasa Middle East ka, at alam natin na ang Middle East ay bihira lamang ang ulan, no? Tapos hindi pa uulan sa isang taon, hindi pa uulan, kaya magkakaroon ng salatul istisqa, at ito ay kabilang sa sunna ng mga propeta. Isa sa mga propeta na hinayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagsagawa nito ay si propeta Musa, si propeta Moses alayhi salatu wassalam. Si propeta Moses alayhi salatu wassalam, nabanggit ito sa suratul Baqarah aya 60. Sinabi niya na wa idistasqa Musa liqaumihi. Opo. At si Musa alayhi salatu wassalam ay nagsagawa ng istisqa para sa kanyang mga tauhan o para sa kanyang mga tagasunod. Opo. At si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi rin nag-request din ng tubig o ulan sa kanyang Panginoon para sa kanyang ummah. Opo, para sa kanyang ummah, sa kanyang mga tagasunod noong unang panahon, sa kanilang panahon, dahil hindi na po sila dinadatnan ng ulan at wala rin silang tubig na maiinom sa panahon na iyon. Kaya sinabi ng kanyang mga sahaba, mga kasama, na humiling ka ng ulan ya Rasulullah. At isinagawa ito ni Propeta Muhammad, at hindi niya ibinaba ang kanyang kamay sa pananalangin hanggang sa tumulo yung ulan. Opo. At nangyari ito maraming bisis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung paghingi ng ulan. Opo. Sabi niya, wa ala kayfiyatin mutanawwi'ah wa ajma'al muslimuna ala mashru'iyyatihi. Opo, nagkaisa ang mga Muslim na ang paghiling ng ulan ay mashru'. Ibig sabihin ay pinag-uutos. Wa yushra'u al-istisqa'u idha ajdabatil ard ay amhalat wa anhabasa al-matar wa adarra dhalika bihim fala munasin lahum an yatadarra'u ila rabbihim wa istasqawhu
wa yastaghithuhu bi anwa'i min at-tadarru'i taratan bis salati jama'atan aw furada wa taratan bid du'a'i fil khutbatil jum'ah wa yad'ul khatibu wal muslimuna yu'minuna ala du'aihi wa taratan bid du'a'i aqibas salawati wa fil khalawati bila salatin wala khutbatin fa kullu dhalika waridin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Opo. So ang paghingi ng ulan, ang paghingi ng ulan, sabi niya ipinahihintulot ang paghingi ng ulan kapag nakita mo na nagkabiyak na yung lupa. Natuyo na yung lupa. Nakita mong tuyong-tuyo na yung lupa. Mamamatay na ang mga halaman, mga tanim. Mamamatay na ang mga tao dahil wala na silang mainom. So dito ay ipinag-uutos ang paghingi ng ulan. At kinakailangan, sabi niya, na sila mga Muslim, lahat mga Muslim, yatadarra'u ila rabbihim. Ibig sabihin ng yatadarra'u ay para bang sila ay manumbalik sa kanilang Panginoon at humingi ng ulan at humingi ng tinatawag na istighatha. Ang istighatha, ang ibig sabihin ng istighatha ay madali ang tulong. Bi anwa'in min at-tadarru'i taratan bis salati. Ito man ay isasagawa natin, ang paghingi ng ulan na ito ay isagawa man natin habang tayo ay nagsasagawa ng pagdarasal. Wa taratan, ang pagdarasal na ito ay jama'atan o di kaya ay furada. Jama'a, grupo. Marami kayong magsasagawa ng pagdarasal. Mayroon kayong imam or leader sa pagdarasal. O di kaya furada, individual. Bawat isa magsagawa ng pagdarasal. Ipinahihintulot ito. Wataratan bid-du'a fil khutbatil jum'ah. At minsan ay sinasagawa rin ito sa du'a, no? Habang tayo ay nagsasagawa ng khutbatul jum'ah, doon sa huling porsyon ng sermon sa araw ng Biyernes, pwede pong magdua yung khatib doon na, O Allah, paulanin mo sa amin, O Allah, paulanin mo sa amin, tulungan mo kami. And then ang mga ma'mum, yung mga nakikinig at nakakarinig ay magsabi ng amin. Banggitin po nila yung amin sa dua ng nagsisirmon na ito. Wataratan bid-du'a'i aqiba as-salawati al-mafrudah. At minsan ay isinasagawa ang dua ul istisqa, yung dua, yung panalangin na para sa ulan, pag patapos na ang ating dasal, yung after mo magsagawa ng tashahud al-akhir. Pagkatapos mo magtashahud al-akhir, pwede kang humingi ng ulan, o di kaya pagkatapos mismo ng dasal, pagkatapos mo mag-taslim, pwede kang humingi ng ulan doon kung kinakailangan. At wala nang ulan, tuyong-tuyo na ang lupa, patay na ang mga pananim. Sabi niya, wa fil khalawat bila salatin wala khutbah. O di kaya kapag ikaw ay nag-iisa lamang, kahit hindi ka nagdarasal, kahit hindi sa pagdarasal, kahit hindi sa khutbah, pwede mong itaas ang iyong kamay at humingi ng ulan. At lahat ng ito ay naulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, lahat ng ito ay isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hukmu salatil istisqa annaha sunna muakkada. Ang hatol sa dasal sa paghingi ng ulan, paghiling ng ulan, ito ay sunna muakkada. Tiyak na tradisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li qawli Abdullah bin Zaid, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati wa yad'u wa hawwala ridaahu thumma salla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Muttafaqun alayhi. Sa isang hadith na inulat ni Abdullah bin Zaid,
lumabas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang humiling ng ulan. Siya ay humarap sa qibla at nagsagawa ng dua, panalangin. At kanyang wahawwala ridaahu, ibig sabihin kanyang nilipat or binaliktad ang kanyang rida. Yung rida, yung nilalagay nila dito sa kanilang balikat. No, yun yung rida. Yung itinatakip nila sa kanilang katawan mula dito sa kanilang balikat hanggang sa kanilang masilang bahagi ng katawan. Opo. Wahawwala ridaahu summa salla rak'atain. Pagkatapos siya ay nagsagawa ng 2 raka'a na dasal. Jahara fihima bil qiraah. Kanyang inihayag sa 2 raka'a na ito ang pagbabasa. Ibig sabihin ng pagbabasa ng suratul Fatiha at ang mga surah pagkatapos ng suratul Fatiha. Muttafaqun alayhi. Opo. So, ibig sabihin po na ang salatul istisqa ay 2 raka'a at ito ay nauunahan ng panalangin. Opo, inuunahan po ito ng panalangin. Kung hindi ka marunong mag-Arabic, pwede mong itagalog, English, kaya anumang salita mo. No? Anumang salita mo. Dahil ang lahat ng ito ay naiintindihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung panalangin natin bago magsagawa ng pagdarasal. Wasifatu salatil istisqa'i fi mawdi'iha wa ahkamiha ka salatil Eid. At ang paraan sa pagsagawa ng salatul istisqa ay kahalintulad sa hukom at paraan ng salatul Eid. No, kahalintulad ng salatul Eid. Fayustahabbu fi'luha fil musalla ka salatil Eid. Kaaya-aya na isagawa ang salatul istisqa sa musalla, katulad ng pagdarasal sa Eid. Ibig sabihin sa labas, hindi sa loob ng masjid. Wa ahkamuha ka ahkami salatil Eid. At ang kanyang hukom ay parang kahalintulad sa dasal sa Eid. Fi adadir rakaati wal jahri bil qiraah. Ang bilang ng kanyang raka'a, unit, at ang paghahayag sa pagbabasa. Wa fi kauniha tusalli qabla al khutbah. At ito ay sinasagawa, ito ay sinasagawa, yung pagdarasal sa istisqa, isinasagawa po ito qablal khutbah, bago pa man magsagawa ng khutbah. Ibig sabihin, pagkatapos mong magsagawa ng dasal, ay magsagawa ka rin ng seremonya or sermon. Opo. Wa fi takbirati zawaidi fi rak'atil ula wa thani qabla al-qira'ah kama sabaqa bayanuhu fi salatil Eid. At ganun din sabi niya ang bilang ng kanyang mga takbir, no? Katulad ng bilang ng takbir sa salatul Eid. Kama sabaqa bayanuhu, tulad ng nauna na ating pagpapaliwanag sa salatul Eid. Opo. At sabi natin na ang salatul Eid, o kaya salatul Eidain, ang unang raka'a, sabi niya dito, ang unang raka'a ay mayroon itong tinatawag na 6 na takbirat. Opo. Sabi niya, takbiratul ihram wal istiftah qabla ta'awud wal qira'atu 6 takbirat. Opo. So 6 na takbir maliban sa takbiratul ihram. Ibig sabihin 7 takbirat sa unang raka'a. Ibig sabihin ng 7 takbirat, ang una, sasabihin mo ng Allahu Akbar. Yun yung takbiratul ihram mo. At rukun yun, kinakailangan yun. And then, magtatakbir ka ng 6. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 na takbir. So lahat 7 kasama ang takbiratul ihram. And then ang pangalawang raka'a, sabi niya wa yukabbiru fi rak'ati thaniyati qabla al-qira'ati 5 takbiratin ghaira takbiratil intiqal. Maliban sa takbiratul intiqal, magtatakbir ka ng 5 takbir. Yung takbiratul intiqal, ito yung pagbanggit mo ng Allahu Akbar upang tatayo ka sa pangalawang raka'ah. Kapag nakatayo ka na, magtakbir ka ng 5. So 6 lahat, kasama yung takbiratul intiqal. Opo. So, yun po mga kapatid. Sabi niya dito, Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama raka'ataini kama yusalli al-Eid. Sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, nagsagawa ng pagdarasal ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng 2 raka'a sa salatul istisqa. Ito tinutukoy ni Ibn Abbas ng 2 raka'a katulad ng pagsagawa niya ng dasal sa Eid. Qala at-Tirmidhi, hadithun hasan sahih. Opo. Sabi niya, wa yaqra'u fi rak'atil ula bi surati al-a'la. Sa unang raka'a, ang babasahin natin pagkatapos ng suratul Fatiha ay suratul a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa, hanggang sa huling ayah. Sa pangalawang raka'a, ang babasahin natin pagkatapos ng suratul Fatiha ay suratul Ghashiyah. Suratul Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Wujuhu yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Opo. Sabi niya, wa yusalliha ahlul baladi fi sahra. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalliha illa fi sahra. ولأن ذلك أبلغ في إدهار الافتقار إلى الله تعالى. Mainam na isagawa ang pagdarasal ng istisqa, yung paghingi ng ulan sa sahra, sa hawan, no? At hindi isinasagawa sa loob ng masjid. Ang propeta Muhammad, kanya itong isinagawa sa hawan. وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم. Opo, kapag lalabas ang imam, yung leader sa pagdarasal para sa salatul istisqa, sabi niya ay nararapat na unahan niya ito ng pagpapaalala sa mga tao, yaong mga paalala na magpapalambot ng kanilang mga puso. Opo, katulad ng pagbanggit ng mga gantimpala ni Allah, mga parusa ni Allah, at utusan niya ang mga tao na sila ay magbalik loob kay Allah mula sa kanilang mga nagawang mga kasalanan. Wal khuruju min al-madhalim, at yaong mga nadaya nila na mga tao ay kanila itong hingan ng mga paumanhin o patawad. Biraddiha ila mustahiqiha, kapag ito ay mayroong nakasalalay na mga pira, ay kinakailangan na ibalik sa mga tao ito. Nang sa ganon, tanggapin ni Allah ang ating paghingi ng ulan. Tugunan ni Allah ang ating paghingi ng ulan. Lianna al-ma'asi sababun liman'il qatari wa inqita'il barakat. Dahil ang paglabag kay Allah, kabilang sa mga dahilan kaya hindi tumutulo ang ulan at pagkaputol ng mga biyaya. Wat taubatu wal istighfaru sababun li ijabati du'a. At ang pagbalik loob kay Allah at paghingi ng kapatawaran ay dahilan upang tanggapin, tugunan ang ating mga panalangin. Sinabi ni Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Sabi pa ni Allah, walau anna ahlal qura, kapag ang ahlul qura, yung mga tao sa isang lugar, sila ay sumampalataya at natakot kay Allah, bubuksan ni Allah ang kanyang mga biyaya mula sa kalangitan at sa kalupaan. Ngunit dahil sila ay kadzabu, hindi nila tinanggap ang mga paalala ni Allah, kanilang tinalikuran, kanilang pinasinungalingan, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Dahil doon ay hininto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang kanilang mga inaani. Opo. Kaya minsan napapansin natin bakit ang ating mga pananim walang ani, dahil yon sa ating mga nagagawang mga kasalanan. Wa ya'muruhum bis sadaqah 'alal fuqara'i wal masakin, at utusan niya ang mga tao na magkawang gawa, mamigay ng kahit magkano na lamang para sa mga pulubi. Lianna dhalika sababun lirrahmah, dahil ito ay kabilang sa mga dahilan upang tayo ay kahabagan ni Allah. Thumma yu'inu lahum yawman yukhrijuna fihi liyatahayya'u wa yasta'iddu li hadhihi almunasabati alkarimah bima yaliqu biha fi sifatil masnunah. Thumma yukhrijuna fil maw'idi ila al-musalla bitawadi'i wattadhalluli wa idhari lil-iftiqari ila Allah Ta'ala. Opo. Pagkatapos ay sila ay pupunta sa kanilang lugar kung saan sila magsasagawa ng pagdarasal ng mayroong pagpapakumbaba at paghahayag na sila ay nangangailangan ng tulong. Opo. Kaya naman kaaya-aya na kapag tayo ay humihingi ng ulan, humihingi ng tulong kay Allah, nais natin ng ulan, kaaya-aya na huwag tayong magsuot ng mga magagarang or magagandang kasuutan. Opo. Liqawli Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lil-istisqa'i mutadhallilan, mutawadi'an, mutakhashshi'an, mutadarri'an. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumabas upang humingi ng ulan, mutadhallilan, mutawadi'an, mutakhashshi'an, mutadarri'an. Ibig sabihin na siya ay mayroong pagpapakumbaba at suot-suot niya yung kanyang damit na hindi magarang, hindi mabuti, hindi maganda. Opo. Dahil nakikita na siya ay talagang nangangailangan ng ulan. So, وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ أَحَدٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ حَتَّى الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ اللَّاتِي لَا تَخْشَى الْفِتْنَةَ بِخُرُوجِهِنَّ. Opo. At kinakailangan na walang mahuhuli, no? Mula sa mga Muslim na magsasagawa ng pagdarasal. Ibig sabihin, sabay-sabay silang magsimula at sabay-sabay silang matapos. So mga kapatid, yun po yung salatul istisqa. No? 2 raka'a po siya. 2 raka'a. And then, ang pagdarasal na ito ay kahalintulad ng dasal ng Eid. No? At hindi kahalintulad ng dasal ng Jum'ah. Opo. Meron po kayong katanungan, pwede po kayo magtanong, mga kapatid. Naam. Faddal. Alhamdulillah. Opo, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.